you! Wala ba kayo napapansin mga boss sa camera natin ngayon, sa video natin ngayon? Di ba? Super quality ng ginagamit natin ngayong camera kasi may isang mabait na tao na nag-sponsor sa atin. Ito yung ginagamit natin, yung DJI Action 3 camera, no? So, hindi na tayo gagamit ng cellphone lang. So, yung mga previous vlog ko kasi, actually, pinakauna hanggang yung last video ko, lahat ng gamit ko doon is cellphone camera lang. For this video, syempre, gaya ng sinabi ko nakaraan, doon sa nakaraang video ko, so magbablog tayo ng mga washing machine ngayon, syempre para makatulong tayo sa mga mamshi natin dyan, or sa mga boss natin dyan, na talagang sila yung nakatoka sa paglalaban, no? So nung nakaraan, yung vlog ko is yung mga affordable na top load washing machine, which is mga small capacity lang or lower capacity. So ngayon, ang itatakil natin ngayon, yung aking iba-vlog, is yung tatlong brand saka tatlong modelo na top load fully automatic washing machine na nagre-range sa 8 kg to 9 kilos. So kaya ako ito binablog kasi usually kasi sa isang tahanan, sa isang bahay, ang usually kasi ginagamit is sa 8 kg to 9 kg, no? Yun talaga yung ginagamit natin usually. Kaya ito yung aking i-discuss for today's vlog. So dito sa sasabihin yung top load washing machine na tatlong brand, so bali kumbaga in any order to, no? So kayo na lang bahala kung sino yung magugustuhan nyo. Pero usually pinili ko talaga yung top 3 na to na choices nyo. Tapos ilalagay ko dito yung wattage kung sino pinakamababang wattage, no? Kasi since inverter yung dinidiscuss ko, so dapat yung wattage yung pag-uusapan natin, di ba? Para mas sulit talaga yung tipid, no, sa kuryente. So kahit matagal kang maglaba or madalas kang maglaba, makakatipid ka pa rin ng gusto sa kuryente, di ba? So yung babanggit yung una dito is si Panasonic. Si Panasonic is alam naman natin, nakilala to sa mga brand pagdating sa washing machine, no? So talagang makikita nyo to sa social media na ito, Panasonic top load washing machine is napakaganda nito. So ito yung model na aking napili kay Panasonic. Yung kay Panasonic na 8.5 kilos na inverter top load washing machine, which is yung model niya is yung NAFD 85X1. So it is 8.5 kilo na top load washing machine na kung saan is yung tinatawag nilang TD inverter, stain master, mayroong active foam system, tas turbo mixer. Yan. So ito yung ano niya. Tapos yung wattage nito is nasa 415 watts lang. So sa 8.5 meron tayong 415 watts, which is mababa pa rin naman, no, pagdating sa washing machine. Tapos syempre yung SRP nito is 24,999. Tapos kung sa cash or sa net price natin is kaya nilang mabigay ito ng 19,999, no? So yung mga washing machine natin ngayon is naka-promo po. So biruin mo, makukuha mo lang siya ng 19,999. So pagdating naman sa kanyang warranty, bibigay siya ng 12-year warranty sa motor and then 1-year parts and service. So ito yung napili natin, si Panasonic. Tapos, yung pangalawa naman natin na babanggitin is siyempre walang iba, si Samsung. So, ito yung modelo ni Samsung. Si Samsung naman is yung napili ko dito is 8 kilos na capacity. Yung model niya is yung W80 CJ4545B OTC. So, ito yung modelo niya. So, digital inverter, may eco bubble. Tapos, yung wattage niya is nasa 400 watts lang, no? Pin nito is 25,498. So, yun. Ngayong buwan kasi nakasale siya. So, nakasale siya ng 16,998 kung ikakash nyo. Tapos, si Samsung, syempre, pagdating sa warranty, nagbibigay siya ng 1-year parts and service. Tapos, siya yung may pinakamatagal na warranty pagdating sa motor. 20 years warranty yung binibigay niya sa mga top load washing machine inverter nila. Tapos, syempre, yung susunod nito is walang iba kundi si LG. So, alam naman natin, si LG is kilala to pagdating sa washing machine, no? Sa mga washing machine, lalo sa front load, sa top load. So, ito yung model ni LG. So, yung kay LG, yung napili natin dito is yung 9 kg top load inverter. So, T2109 VS2M. So, ito yung modelo niya. So, yung SRP niya is 24,998. And then, pagka-cash is makukuha mo siya ng 18,998. So, yung mga specs nito is smart inverter, meron siyang smart diagnosis, may turbo drum. So, yun. Tapos, syempre, dito kay LG, yung pinakamaganda nito is yung wattage niya is nasa 200 watts lang. So, ganun siya kababa. Dun sa tatlong brand na nabanggit ko, mga boss, si LG yung may pinakamababang wattage na 200 watts lang sa 9 kg. Yung kay Samsung na 8 kg is nasa 400 watts. And then yung kay Panasonic na 8.5 kg is 415 watts. So, yun yung mga wattage ng brand na napili ko na i-discuss sa inyo, no?
So kung magre-recap tayo ng ating na-discuss, pagdating sa presyo, yung may pinakabababa niyan is si Samsung. So yung 8 kilo niya is nasa 16,998 lang. Tapos yung kay LG naman is nasa 18,990. Tapos yung kay Panasonic naman na 8.5 is nasa 19,999. So yun yung mga presyo niya. Pagdating naman sa warranty, yung kay LG is 1 year warranty parts and service, 10 taon sa inverter motor niya. Yung kay Panasonic is 12 years warranty sa motor, 1 year parts and service. Yung kay Samsung is 1 year parts and service, 20 years sa motor. So kung napapansin nyo, mas lamang si Samsung pagdating sa warranty ng motor. And then sumunod po si Panasonic na may 12 years. And after that, si LG na mayroong 10 years. Pagdating naman doon, kasi nakita ko to, actual, pagdating naman sa mga lagayan ng sabon, no, so halos lahat naman okay siya, may lagayan naman siya ng powder or liquid and then ng softener, pero mas lamang kasi ng konti dito si Panasonic na may tinatawag siyang turbo mixer. Tapos sumunod naman dito si Samsung na halos same nung kay Panasonic na parang mayroong turbo mixer din. Yung kay LG kasi is plain lang, so kumbaga napakasimpleng design lang nung kay LG pagdating sa lagayan ng sabon. Pagdating naman sa mga pinto or yung takip ng washing machine is halos lahat naman sila naka-hydraulic, no? So meaning na hydraulic, kapag nakabukas siya or na-aksidente nyo siyang nasara or natabig nyo, so dahan-dahan po siyang nagsasara. For safety yon, para hindi mabasag or masira yung sensor ng isang top-load washing machine. So disclaimer lang dun sa mga tatlong brand na nabanggit ko. So hindi po ako sponsor ng mga brand na yon. Kumbaga nagsuggest lang ako. Kasi bakit? Ito kasi yung nakita ko na sobrang daming benta or yung mga pinipili dati ng mga customer nung nasa sales pa ako na sobrang tagal. Kaya ito yung dinidiscuss ko. So kayo pa rin bahalang mag-decide kung anong gusto nyong brand. Kung may gusto kayong brand, so pwede nyo naman bilhin. Kumbaga, nagdi-discuss lang ako dito ng mga brand na yun para may maitulong ako sa inyo, di ba? Para hindi kayo mahirapan. Yung mga gusto mong bumili, pwede kayo mag-comment sa comment section natin, no? Nagre-response naman ako para at least may maitulong ako sa inyo kasi yung mga presyong ganyan pwede po nating i-work out. I-message nyo lang ako dyan, magre-response ako para mas makatulong pa ako sa inyo. So yun lamang mga boss for this video. Sana may natutunan kayo. May nutulong ako kahit papano lalo ngayon kasi rainy season na. So alam ko na maraming Pilipino dito, yung mga nanunood na gustong bumili ng top-load washing machine na inverter na kahit papano is hindi ganun siya kamahal. So yun lamang mga boss. Peace out.